magandang pagnilayan sa linggong ito at ating sisimulan ito sa unang pagbasa. Ang ating unang pagbasa ay mula sa sulat ni Propeta Habakuk. Siya ay hindi sikat na propeta, bagamat siya ay propeta sa panahon ng mga Israelitang itinapon sa Babylonia. Sila ay naalipin ng mga tayuhan, ang mga Israelita. And the letter of Habakkuk, the prophet Habakkuk, it is very related to us. Ito ang sabi ng propeta, Yahweh, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang pinakikita mo sa amin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabila-bilang nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. Kaya't hindi sinusunod ang kautusan at hindi umiiral ang katarungan. Napapaligiran ng masasama ang mabubuti. Ano ba't nababaluktot ang katwiran? Yan po ang reklamo ng ating propetang sa ating Panginoon. Kasalukuyan noong bihag ang mga Hudyo ng mga kaharian ng Babylonia at sila'y labis na pinagmamalupitan nito. Pero parang totoong-totoo rin para sa ating panahon. Ang panaghoy ni Propeta Habakuk, ang mga salita ni propetang ito. Ang kanyang mga hinaing, parang reklamo at panaghoy natin laban sa problema natin ngayon sa laganap na katiwalian sa ating pamahalaan. Naghihirap ang maraming Pilipino dahil sa pagnanakaw, sa katiwalian ng mga politiko at mayayamang nagpakasasa sa pondo ng bayan. Samantalang isang kahit, isang tuka ang marami. Samantalang dumidildil lang sa asin, may mga kababayan tayong 10 ang sasakyan at mga mararanyang bahay sa mga sikat na subdivision. O kaya'y 40 ang mga sasakyang o mga bag na merong halagang milyong-milyon. Kaya milyon-milyong piso, dolyares, ang nilulustay sa mga mamahaling imported bags o singsing o mga kwintas. O kaya milyon-milyong nagpapatalo lamang sa kasino na hindi naman sa kanilang pera o kung hindi ka naman magalit at minsan makaramdam ng pagtatampo o hinakit sa Diyos tulad ni propeta. Ito ang hinaing natin sa bayang ito at sa atin din sa mga araw-araw na mga problema. Hinaing natin sa Diyos na tanggalin, alisin ang ating mga problema, mga sakit sa ating buhay. Yahweh, hanggang kailan kami daraing, hanggang kailan maghahari ang kasamaan at katiwalian? May sagot po ang Diyos sa ating mga kapatid. Sa ating mga panaghoy, ating mga hinaing, sa katunayan, sinagot po ito ni Yahweh, ang propetang si Habakuk. Sabi niya, hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang aking pangitain. Pero tiyak, ngunit magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo ang mga hambog ay hindi mabibigo sa palaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapanan. Malinaw po ang sinasabi ni Yahweh. Ang kaligtasan ay tiyak kahit na ito'y inaabot ng mahabang panahon. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya, maging matatag sa ating pananampalataya. Kailangan din ng ibayong mahabang pasensya.
Sa atin namang Ebanghelyo, binabanggit ni Jesus ang butil ng mustasa. Alam natin, dati man niya itong sinabi sa atin, na ang kaharian ng Diyos ay tulad nga ng butil ng mustasa. Pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, subalit sa takdang panahon, ito'y magiging pinakamalaki, pinakamayabong sa lahat ng mga puno sa gubat. Muli, kailangan nating magtiwala sa panahong tinatakban minsan ng panahon. Samantala, sa atin namang pangalawang pagbasa, in our second reading, si San Pablo, ay nagbigay sa atin na ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay sa atin. Kailangan lang nating palakasin at pag-alabin. Sabi nga niya, ang Espiritu ng Diyos ay hindi Espiritu ng karuwagan, cowardice, kundi Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at pagtitipi. For God did not give us a spirit of cowardice, but rather of power and love and self-control. Mainam po na paalala sa atin ang mga pagbasa ngayon ito, linggong ito, sa mga nangyayari sa atin ngayon sa ating bansa. Galit tayo at narapat lamang na dapat magalit tayo. Pero hindi po nadadaan ang pagbabago sa dahas o sa santong paspasan, kumbaga. Tulad ng pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos sa ating linggo ngayon, kailangan maging mapayapa, kailangan maging simple, kailangan maging maliit, habaan ang pasensya. Kailangan ng pasensya at tiwala sa Diyos. Sabi nga, in world of politics, may dalarawang pagpipilian, reform o revolution, pagbabago o revolusyon. Yung pagbabago, dahan-dahan, pero yung revolusyon, biglaan, marahas, mabilisan. Marami po ang nagsubok ng revolution kasi nga sa paspasan, very fast. For example, ng Great Leap Forward ni Mao Zedong sa China, ayon sa history, 50 hanggang 100 million Chino ang napatay sa proseso. Ang kabalitutaan kasi ng revolusyon, sirain mo man ang lahat upang makapagsimula ka nga, dahil tayo ay mga tao, makasalanan tayo, anumang simula natin, may kakulangan pa rin sa kasaysayan ng mundo. Ang dami na nating sistema ng gobyerno na sinubukan, ayon lahat ay may kulang pa rin. Kaya huwag tayong padalos-dalos sa paghahanap ng mabilis na pagbabago. Bawat isa sa atin ay may binhi ng katiwalian. Kaya nga mo ang panawagan ng mga obispo, hindi lang pamahalaan ang tiwali, may bahagi pati simbahan, bawat Pilipino. Walang katulad ang karunungan ni Jesus. Sabi ni Jesus, hayaang sabay tumubo ang damo at ang trigo. Mga kapatid, huwag po sana tayong mainip. Huwag tayong padalos-dalos at maging marahas. Araw-araw tayong magpupunyagi para makamtan ang katarungan. Higit sa lahat, magtitiwala at aasa tayo sa paggabay ng ating Panginoon. Amen.